Pagkatapos kong maligo at pakalmahin ang sarili ko, saka pa lang ako lumabas ng banyo. Naabutan ko pa si Pienot na nakaupo sa kama at mukhang may malalim na iniisip. Sorry, narinig ko pang wika nito sa akin nang mapansin nito ang paglabas ko. Titig na titig ito sa akin na parang may gustong sabihin. For what? Sagot ko. For what happened? Alam kong napipilitan ka lang na magpakasal sa akin. I'm sorry, sagot nito. Seryoso ko itong tinitigan bago sinagot. Don't mention it. Nangyari na ang lahat at wala na tayong magagawa pa kundi sundin kung anuman ang napag-usapan natin. Sagot ko sa kanya habang isa-isa kong inilalagay sa bag ang mga personal na gamit ko. Ayaw mo ba talagang gamitin ang tiket natin para sa honeymoon? Look, maaga pa, pwede pa tayong humabol, muling wika nito. Kaagad naman akong umiling. Buo na ang desisyon ko. Hindi ako lalabas ng bansa. Kung nanghinayang ka sa tickets, pwede niyong gamitin ni Maureen iyon. Kaswal kong sagot pero sa totoo lang, masakit sa kalooban ko ang sinasabi kong iyon. Charlotte, please, pwede bang huwag mo na siyang isali sa usapang ito? Wala akong balak na gamitin ang tiket sa ibang babae. Mag-asawa na tayo at ikaw lang ang gusto kong makasama sa buong period ng honeymoon natin, sagot nito. Natigilan ako sa aking ginagawa at seryoso itong tinitigan. Sigurado ka ba dyan? Bakit iba ang lumalabas sa bibig mo kumpara sa ginagawa mo, sagot ko. Natigilan ito. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ito. Pinot, please huwag ka nang magkunwari pa. Alam kong mas gusto mong makasama si Maureen kumpara sa akin. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa tayong humantong sa ganito. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit kailangan mo pa akong pakasalan, gayong ibang babae naman pala ang gusto mong makasama? Sagot ko sa kanya. Sa pagkakataon na ito, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. Imagine, kahit naman may usapan kami na hindi kami magsasama bilang isang tunay na mag-asawa, ang pangit naman ng ugali niya para i-check-in niya sa kabilang room lang si Maureen. Malaking insulto sa akin iyon kung tutuusin. Sorry. Muling wika nito. Sa totoo lang, nakakaumay na ang kakahingi nito ng sorry. Hindi kayang bawasan ng salitang iyon ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Sana hindi makarating kila mama at papa ang tungkol sa hindi paggamit natin ang tiket. Maghahanap ako ng apartment na tutuluyan dahil wala na akong balak pa na umuwi sa amin, sagot ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Kung talagang gusto mo ng tahimik na buhay, pwede mong gamitin ang isa sa mga bahay ko. Charlotte, huwag mo sanang kalimutan na sa mata ng ibang tao, legal na tayong mag-asawa. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng tinitirhan, sagot nito. At bawal din ang kabit, di ba? Well, pwede siguro pero sana itago niyo naman. Huwag namang harap-harapan, sagot ko. Kaagad naman. Itong nag-iwas ng tingin. Palatandaan na guilty ang gago. Sorry, hindi na maulit pa ang nangyari kagabi. Nalasing lang talaga ako at hindi ko namalayan na sa kwarto ni Maureen ako nakatulog, sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapaisimid. Natulog lang ba talaga siya? Bakit iba ang nakikita ko sa video na isinend sa akin ni Maureen? Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Hindi ako interesado, sagot ko. Ayaw ko nang dagdagan pa ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Mahirap tanggapin na nakipag-sex kaagad siya sa ibang babae gayong ako ang asawa niya. At talagang may video pa. Sanay talaga sa sex skandal ang Pinot na ito. Hindi na natuloy pa ang trip to abroad honeymoon namin. Hindi niya ako mapilit. Nang umagang iyon, nilisan namin ang hotel at dumiretso kami sa isa sa mga bahay ni Pinot. Ibang bahay ito at may makakasama na akong mga kasambahay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nasanay na ako sa bagong buhay ko. Bihira lang din naman kung umuwi si Pianot sa bahay kung saan ako nakatira ngayon. Kung tutuusin, wala talagang kwenta ang kasal namin. Parang inilayo lang ako ng kasal na ito sa tunay kong pamilya. Balik eskwela din ako. Pinilit kong ibaling buong atensyon ko sa pag-aaral ko. Balak kong mangibang bansa pagka-graduate ko. Malaki ang tampo ko sa mga magulang ko kaya naman bihira lang din akong sumisipot sa family day namin. Hay na din kami masyadong nag-uusap ni Veronica dahil nagiging maselan ang pangalawa niyang pagbubuntis. Nakabedrest ito hanggang sa makapanaganak at ayaw ko nang dumagdag pa sa stress niya.
Tahimik buong gabi at sinadya ko talagang matulog ng mas maaga nang maalimpungatan ko na may biglang tumabi at yumakap sa akin. Noong una, hindi ko pinansin iyon pero nang maramdaman ko na may mainit na hininga na dumadampi sa pisngi ko, unti-unti kong naimulat ang aking mga mata at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Piano. Seryoso ang mukha nito habang titig na titig sa akin. Peanut! Anong ginagawa mo? Paano kang nakapasok sa kwarto ko? Kaagad na tanong ko dito at akmang babangon na nang bigla ako nitong daganan. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil ang pagkagulat. Correction! Kwarto nating dalawa. Hindi pwedeng sa iyo lang dahil mag-asawa tayo, sagot nito. Mukhang nakainom ang mani, Pianot, na ito. Amoy alak ang hininga nito kaya naman pilit akong nagpumiglas para makabangon. Lalo naman niyang idiniin ang kanyang katawan sa akin. Ano ba? Umalis ka nga dyan. Hindi ka na nakakatuwa ha? Kung umuwi ka lang dito para manginis, pwede ba? Huwag ako. Gusto ko pang matulog at kung gusto mong makipag-usap sa akin, hintayin mo ang umaga para mag-usap tayo, sagot ko sa kanya. Hindi naman ako nito sinagot bagkos titig na titig pa rin ito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Sino ang nagsabi sa iyo na ang pakikipag-usap ang pakay ko? Iba ang gusto kong gawin kaya ako nandito, Charlotte. Wika nito kasabay ng pagbaba ng mukha nito sa mukha ko. Hindi ko inaasahan ang kaagad na paglapat ng labi nito sa labi ko. Hindi ko iyon inaasahan kaya hindi ako nakapag-react kaagad at biglang naging blanko ang utak ko. Ito ang pangalawang pagkakataon na hinalikan niya ako sa labi at pakiramdaman ko na gugustuhan ko iyon. Para akong idinuduyan sa alapaap na hindi ko maintindihan. Ni hindi man lang ako nakakaramdam ng pagtutol sa kaloob-looban ng puso ko. Bagkos excited ang katawang lupa ko sa mga susunod na mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko na nga namalayan kung ilang minuto nang magkalapat ang aming labi. Parang uhaw na uhaw si Pinot na ginalugad bawat sulok ng bibig ko. Wala itong kasawaan at pakiramdam ko nga nangangapal na ang labi ko sa sobrang tagal ng halikan naming dalawa. Yes naming dalawa dahil natuto na din akong tumugon. Ginagaya ko lang naman ang galaw ng labi niya. Masaya ang puso ko kung ano man ang ginagawa namin ngayon. Gusto ko pang ang magprotesta nang maramdaman ko na umangat ang mukha nito dahilan para magkahiwalay ang kaninang magkalapat naming labi. Muli akong tinitigan sa aking mga mata habang may ngiti sa kanyang labi. Bakit hindi na lang natin tutuhanin ang lahat? Pwede naman talaga tayong magsama bilang tunay na mag-asawa, di ba? Pwede tayong bumuo ng isang masayang pamilya, narinig kong sambit nito. Hindi naman ako nakaimik. Posible kaya ang sinasabi nito ngayon? Magiging masaya kaya kami? Kung mahal niya ako, posible iyon pero kung pag-aari ng ibang babae ang puso niya, handa ba akong maging panakip butas? Kahit kailan, hindi nababanggit ni Pianot ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Pinakasalan niya ako pero hindi ibig sabihin noon na mahal niya ako. Paano kung katawan ko lang din ang habol niya sa akin? Kaya ko bang matulad sa ibang mga babae na dumaan sa buhay niya? Na pagkatapos niyang pagsawaan, basta niya na lang itinapon na parang basahan. No. Kaagad kong wika kay Pianot at mabilis akong nakabangon at bumaba ng kama. Para akong napapaso na biglang lumayo sa kanya. Hindi ko dapat pairalin kung anuman ang sinisigaw ng puso ko. Hindi pwede. Ayaw kong sumugal sa isang bagay na alam kong bandang huli ako din ang magiging talo. Ano ang ginagawa mo? Akala ko ba sa umpisa pa lang nagkasundo na tayo na walang pakialaman at hindi natin pwedeng gawin ang ginagawa ng isang tunay na mag-asawa? Ano ito? Bakit may mga ganitong moves ka? Hindi porket ikinasal tayo pwede mo nang gawin sa akin ang gusto mong gawin. Mag-asawa tayo sa papel lang at huwag mo naman sana akong itulad sa mga babaeng dumaan na sa buhay mo. Seryoso kong sagot sa kanya. Kita ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Akmang lalapit ito sa akin pero umatras ako. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ko ang marahas nitong pagbuntong hininga. Charlotte, gusto mo din naman, di ba? Ano ba ang pumipigil sa iyo? Pwede nating gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa dahil ikinasal na tayo, sagot naman ito sa akin. Kaagad ko itong pinanlakihan ng mga mata. Gago ka ba? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na ba ang usapan natin noon, galit ko namang sagot sa kanya. Hindi naman ito nakasagot kaya muli akong nagsalita.
Hindi ko kayo pinakikialaman ni Maureen, kaya huwag mo din sana akong pakialaman. Charlotte, hanggang kailan ka maging ganito? Kalabisan ba para sa iyo ang gusto kong mangyari sa ating dalawa? Hanggang kailan tayo mamuhay na parang isang estranghero ang turingan sa isa't isa? Sagot nito. Ano ba ang sinasabi mo? Pinot, nagpapatawa ka ba? Alam natin pareho na walang patutunguhan ang lahat ng ito. Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo at pati ako gusto mo pang pakialaman? Diretasahan kong sagot. Tigagal itong napatitig sa akin. Papalipasin ko lang ang 2 o 3 taon at magpa-file ako ng divorce or legal separation. Sapat na siguro iyon para matapos na ang lahat ng kalokohan na ito. Hindi na din naman siguro ako lalabas na masamang anak dahil naging masunuri naman ako sa mga magulang ko, diba? Muling wika ko sa kanya. Anong sabi mo? Divorce? Legal? Separation? Nagpapatawa ka ba? Wala sa usapan natin ang tungkol sa bagay na iyan, sagot naman ito. Kita ko sa mukha nito ang tinitimping galit. Galit? Tama ba ang nakikita ko? Galit siya. Bakit? Sa pagkakaalam ko, sa hiwalayan din ang patutunguhan naming dalawa dahil sa sitwasyon namin ngayon. Teka lang, bakit? Ayaw mo? At ano ang gusto mo? Habang buhay mo akong itatali sa kasal na ito na alam mo naman na sa umpisa pa lang, tutol na ako. Inis ko din na sagot sa kanya. Muli itong natigilan. Blanko ang mukha nito na tumitig sa akin. Hindi naman ako nagpatinag. Nakipagtitigan ako dito. Matira ang matibay sa aming dalawa. Tama lang ang ini-insist ko sa kanya ngayon. Walang dahilan para magsama kami ng matagal. Wala akong balak na buruhin ang sarili ko sa kanya. Hintayin niya lang na makagraduate ako at hindi ako magdadalawang isip na iiwan ng tuluyan kung anumang buhay meron ako dito sa Pilipinas. Mukhang hindi na ito nakapagtimpi at inilang hakbang ang pagitan naming dalawa at mabilis akong hinawakan sa magkabilang balikat. Ramdam ko ang gigil sa mga hawak nito kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. No. Hindi ako papayag. Walang hiwalayan na mangyayari sa ating dalawa. Tandaan mo. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito kaya naman hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong iiwan, galit na wika nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Charlotte, alam mo ba ang rason kung bakit kita pinakasalan? Noon pa man, may gusto na ako sa iyo at naipangako ko na sa sarili ko na ikaw lang ang kaisa, isang babae na ihaharap ko sa altar. Muling wika nito sa akin na lalong nagpagulat sa aking sistema. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong sabi mo? Sagot ko. Noon pa man, gusto na kita. Ikaw palagi ang laman ng isipan ko. Noon pa man gusto na kitang ligawan. Gusto na kita, Charlotte Villarama, at talagang hinintay ko na dumating ka sa tamang edad para maumpisahan ko na sana ang manligaw sa iyo. Sagot nito na lalong nagpalito sa nararamdaman ko ngayon. Sinasabi ba ni Pianot ngayon na noon pa man mahal niya ako? Pero bakit hindi ko iyon napansin? Bakit kabilang babae ang naugnay sa kanya noon pa man? Parang bomba na sumabog sa pandinig ko lahat ng revelasyon niya, kaya naman nakatanga lang akong napatitig dito. Wala man lang akong naapuhap na kahit na anong salita na pwedeng isagot sa kanya. Kung gusto mo ng masayang buhay, ngayon palang turuan mo na ang sarili mo na matutunan akong mahalin dahil mananatili ka sa piling ko habang buhay, muling wika nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi niya ngayon. Baka mamaya hindi naman talaga para sa akin ang binabanggit niyang salita. Impossible. Sa dinami-daming babae na dumaan sa buhay niya, sa akin pa talaga siya ma-in love. Baka naman ginugutan niya lang ako. Baka naman gusto niya lang akong ikama kaya niya nasasabi ang mga ganitong kataga. Sanay na magpaikot ng babae si Pinot dahil playboy ito. Kaya dapat lang na mag-ingat ako. Hindi ako dapat magpadala sa mga matatamis na salita mula dito. Akala siguro niya hindi ko alam na kapag wala siya dito sa bahay, si Maureen palagi ang kasama niya. Na parang asawa ang turing niya kay Maureen samantalang bihira lang niya akong maisipan dalawin dito sa bahay. Akala mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? No. Basang-basa ko na ang mga lalaking kagaya mo, Pinot. Nagtatahi ka lang mga ganyang salita dahil gusto mong pati ako mahulog sa mga kamay mo. Tandaan mo, huwag mo ako itulad sa mga babae mo na kaunting kalabit mo lang, bumibigay ka agad. Ibahin mo ako sa kanila,
Gigil kong